Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Para sa Bayan. Pahayag ito ng palaso ni Yusek Claire Castro na ang Administrasyong Marcos iimbestigahan nila ang mga flood control projects panahon ni PRRD na baka yan daw ang sanhi ng malawakang pagbaha. Ay nako. Ito, post, pahayag ni Claire Castro. Lumalabas po kanina, yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Yusek Castro kinumpirmang sasaklawin ang flood control projects ng Duterte era sa investigasyon sa Cebu. Ay nako, wag na tayong mabibigla kasi nga just after ng Bagyo Tino, ang ICI nandun na sa Davao, nag-iimbestiga na. Pati si Mayor Magalong sumama. Kaya marami ngayon mga DDS galit kay Mayor Magalong. May mga Facebook reel lumalabas ang mga taga Davao. Pinahiya nila si Mayor Magalong Nagtatanong sa mga tao. Anong sabi ng mga tao? Mula nung umalis si Duterte, wala na, hindi na inayos yung diki namin, flood control namin kasi wala na si Duterte. Marcos na, pinabayaan na. Umalis si Mayor Magalong, napahiya. Nagtataka ako kay Mayor Magalong din. Di ba nag-resign na siya? Tapos nandyan, sumasama na naman sa ICI. Anyway, sige, imbestigahan nyo lang. To me, wala akong problema. Kaya lang, isa lang masasabi ko. Itong administrasyong ito is malinis maghugas ng kamay. Hindi marunong tumanggap ng responsibilidad. Kasi nga, sinasabi nila na malinis daw ang Pangulo. Wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. So, sino ngayon ang may kinalaman sa korupsyon? Mga DPWH lang, mga kontraktor lang. Ano na ngayon? Biglang tumigil ang Blue Ribbon. Tapos mamaya, ang tagal natigil ang Blue Ribbon Committee, ilang buwan na. Yung buwelo na sana, ang ganda na ng simula. Sinimula ni Senator Marcoleta as chairman. Pag palit ni Senator Lacson, okay rin, maganda, masipag, twice a week. Hanggang lumabas ang isang Orly Gutesa. Nung lumabas na, wala na. Nag-iba ng ihip ng hangin. Napaka-credible ang sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa. Tugma yung sinasabi niya sa sinasabi ng mga DPWH engineers from Bulacan. Yung dalawang staff ni Saldico na taga-receive ng pera. Pinabayaan lang. I don't know kung papatawag ba sila ng Blue Ribbon o ICI. Kaya lang ang balita, nasa ibang bansa na daw sila, binabantayan para huwag magsalita. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya, lang ito? Cover me and I'll cover you. So, ginagawang itong ICI, to me opinion ko lang ito is pakitang tao to save their faces. To pakita na we are after, ikukulong natin. Yun, nagmayabang ang sekretary ng DPWH. Doon na daw magpapasko ang mga kawatan. Sige, tingnan natin sinong magpapasko sa kawatan. Saldico? Pauwiin nyo si Saldico at sasaludo ako sa administrasyong ito. Ano sa tingin nyo? Kaya ba nilang pauwiin o huliin si Saldico? I don't think so. Parte na sa script
na dyan ka lang, huwag ka nang babalik dito para hindi kami madamay. So, sino lang ang tinatarget? Itong mga maliliit na isda, taga DPWH at kontraktor. Hanggang dyan na lang. Kaya ang resulta ngayon, ito na, ang bansa, bumubulusok na ang economy o gross domestic product for third quarter, bulusok 4.0. For the third quarter, nung second quarter, mataas-taas na 5.5%. Bigla, unexpectedly low, shockingly low, sabi ng mga ekonomista, ng mga negosyante. At ang reaction ng market, talagang bumaba ang stock exchange index na naman natin, lalong bumulusok ang peso, lalong humina, business confidence, investors confidence, lalong nawala nang dahil sa ginagawang ito. So, panawagan ng mga negosyante, be more decisive, Mr. President. Kaya lang, wala na akong asahan sa Pangulo. Kasi, ang isang panawagan ng mga negosyante is i-certify as urgent yung bill na mag-establish ng Independent People's Commission para ba itong ICI kasi ngayon, walang ngipin. Wala siyang contempt powers. Pwede mong indyanin. Pwede mong hindi puntahan yung hearing. Hindi kanya kayang ipakulong. Kaya lang kung maging batas ito, Independent People's Commission Bill, na kailangan sana i-certify as urgent ng Malacanang para maipasa kaagad, magkakaroon ng ngipin ang komisyon. Kaya lang ayaw i-certify ng Pangulo. Bakit? Ayun na. Kita mo na. Hindi yan importante. Importante yung nasimulan at may maipakita kong ginagawa. Ganun lang. Saldi ko, ayaw pa pauwiin. Bakit? Alam nyo na. Part of the script. Gusto nila, Duterte lahat, ang may Congresswoman Dilima, nung sabi niya, nilapastangan ng mga Duterte ang Pilipinas. Talamak ang korupsyon ng panahon niya. Sige, Duterte lahat. Sirain nyo lahat ang Duterte hanggang makaya ninyo. Batang taong bayan, hindi nyo na maluloko. Marami kaming DDS na nagmamahal sa mga Duterte. Marami kami, millions kami, boboto kay BP Sara sa 2028. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og gero, so wala yang bana, so siya na ang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo gero. Buslot na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Makita gid nato nga kuan gid kayo. Nga dagko na ang buslot. So karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero nga inani na ang itsura oh. Siyam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siyam na katuig nga kuan buslot nang inyong atop, wala man mo nakapuli og atop. Ani. Kalisod, wala giri atop namo. Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop. So unsa ra inyong trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na kung walay muso, wala na gyud. So pila ka buok imong anak? Tulo. Tulo, so tanan naga-eskwela? Ang duha. Ang duha ga-eskwela. Unsa na yung mga grade? Grade 2. Grade 2. So siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Asa ray karon imong bana? Nanggahad. Nanggahad siya. Sini ano pa? Amat sa Ginoo nga sa nagtabang sa sin. Nga magpadayon ng ilang pag atag mga uban nga wala na tagaan. Diyan pa ang nanginahanglan nga sama kanako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo.
Oo, sige, sige.